Breaking news mga kababayan, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, bakit nagbanta sa punong ministro ng Australia? Sino nga ba ang makakalimot sa madugong pag-atake ng mga teroristang Hamas sa mga Hudyo noong October 7, 2023? Ang insidenteng nagpasiklab sa digmaang Israel at Hamas na sinundan ng digmaan sa Lebanon, sa Yemen at sa Iran ng mga panahon kung saan pinakawalan ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang galit ng Israel at nangakong hindi na ito mangyayari kahit kailan. Pero ngayon, makalipas ang 2 taon, muli na namang ginulantang ang buong mundo ng isang madugong pag-atake sa mga Israeli na pumatay ng 16 na Hudyo, kabilang na ang isang 10 taong gulang na batang babae. Nag-iwan pa ng 42 sugatan kasama ang isang bayani. Isang pag-ataking naganap pero hindi sa Israel kundi sa Australia. Highlight ngayon ang pangalan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa buong mundo. Pero hindi dahil sa kung anumang magandang proyektong ginawa niya para sa Australia, kundi dahil sa matinding galit na nararamdaman sa kanya ngayon ng bansang Israel. Kabilang na ang punong ministro nito na si Benjamin Netanyahu. Dahil yan sa isang killing spree na naganap sa Bondi Beach sa Sydney kahapon, December 14 bandang alas 6:47 ng hapon, oras sa Australia. Target ng killing spree na ito ang daan-daang mga Hudyo na ipinagdiriwang ang pagbubukas ng 8 araw na selebrasyon ng kanilang taunang Hanukkah Festival sa nasabing sikat na beach resort. Ilan sa mga napatay ay isang Holocaust survivor at isang 10 taong gulang na batang babae. Isa rin sa mga survivor sa October 7 Hamas attack ang naging biktima sa pag-ataking ito sa Australia. Sa isang viral na video na ipinost ng Australian Jewish Association, ipinakita ang 2 lalaki na kinilalang mag-ama pala na may dalang matataas na kalibre ng baril at parang namamaril lang ng mga ibon sa parke. Subukan po nating panoorin ang mga video. ¿Qué está pasando? ¿Qué? Alicia, escucha, Alicia, ¿qué está pasando? Algo está pasando, pero no sé qué. Pero ¿dónde va la duro? Perro, ¿qué pasó? Sí, vámonos, vámonos ya. Там же полицейские. Кто? Какие полицейские нахуй? Там... Вон полицейский. 이만 이만입니다.
inside. Get inside. Oh! Oh mon gros! Oh! Ouais, mais il y a son pote, il va se faire tirer dessus. Il est trop con le mec qui a l'arme. Le mec il est hyper courageux. Oh. Oh l'enculé, il a pris une deuxième arme. En gros, il a récupéré l'arme du mec qui... Tu sais, il l'avait pris dans sa main là. Oui, j'ai vu. Tu les vois les deux? Ouais. Mais gars, je comprends pas ce qui se passe, gars. Je suis terrorisé. Mec, c'est un attentat, frère. Eh, il y en a un, il est en dessous du bridge. Mais genre, c'est un attentat devant nos yeux. Ouais. Gars, une minute de plus, on était dehors. Oh my god. Hey, stay there. Stay. You're okay, stay. I don't know if it's a live weapon or not. Isa sa mga gunman ay nasa likod ng punong ito at tila nalilibang sa kanyang ginagawang pagpatay sa mga Hudyo. Pero sinunggaban siya ng isang lalaki na nakatambay lang sa lugar at inagaw ang baril mula sa kanya. Ang nasabing gunman ay nakilala sa apelyedong Akram, 50 taong gulang, habang ang kanyang anak na kasama niya sa pamamaril ay si Navid Akram, 24 anyos. Nakatira ang dalawa sa Bonnyrigg, Sydney, Australia. Habang ang magiting na lalaki na nang-agaw ng baril kay Akram ay kinilala namang si Ahmed Al-Ahmed, 43 years old at may-ari ng isang tindahan ng mga prutas. Sinasabing napadaan lang daw si Al-Ahmed sa lugar nang matyempohan ang mismong sospek. Nagtamo siya ng 2 tama ng baril, isa sa balikat at isa sa braso, at ngayon ay kasalukuyang sumasailalim sa surgery sa St. George Hospital sa Sydney.
habang ang batang sospek naman ay critical ngayon sa pagamutan, pero ang kanyang ama napatay ng mga pulis. Pagkatapos kasing agawin ni Ahmad ang baril sa kanya, umatras ito sa tulay at muling ipinagpatuloy ang pamamaril. Doon na siya napatay ng mga pulis na rumisponde. I seen like a kid, like she was like maybe 8 years old. She got injured on the leg, and she was crying, and she was on the ground. So she was behind her mom. Her mom was on the ground as well. And I just saw an older lady get shot, and she was on the floor. Saw an older guy get shot, very badly injured on the left-hand side, and I just saw a bunch of people screaming, run towards me. I didn't know what was going on. Ayon sa kapulisan ng Australia, itinuturing daw nila itong isang terrorist attack. Ni-raid na rin ang bahay ng mag-ama sa Bonnyrigg kung saan 6 na baril ang na-recover at 2 individual pa na konektado sa mga sospek ang inaresto din ng mga kapulisan. Pero sa interview sa isang eyewitness, kaya daw dumami ang mga napatay ay dahil wala daw ginawa ang mga pulis na nasa lugar nang mag-umpisa ang pamamaril. Can you tell me what happened? Yes, and there's 2 shooters, one on the bridge, one under the bridge. Just start to shoot for 20 minutes. They shoot, change magazine and just shoot. Simple as that. 20 minutes with 4 policemen there. Nobody give fire back. Nothing, like they are froze. Who were they targeting? Oh, all the crowd. Anyone, Jewish, just shoot. Doesn't matter who. Men, old, kids, everyone. Was no. Ang massacre na ito ay bahagi lamang ng tumitinding antisemitismo sa bansang Australia. Matatandaan na kamakailan lamang ay sinunog ang ilang mga sinagoga at mga sasakyan ng mga Hudyo. Nilagyan ng graffiti ang kanilang mga bahay at maging sila ay inaatake ng personal. Naniniwala ang ilang mga eksperto na ang lumalawak na antisemitiko hindi lamang sa Australia kundi sa iba't ibang panig ng mundo ay dulot pa rin ng mga hinala ng sabuatan o conspiracy na may kinalaman daw ang mga Hudyo. Isang akusasyon na daan-daang taon nang ibinibintang sa kanila. Kapansin-pansin din umano ayon sa mga eksperto na tumaas ang antisemitismo mula nang maganap ang Hamas terrorist attack noong October 7, 2023 kung saan daan-daang universidad sa buong mundo ang nagpahayag ng galit nila sa mga Israeli dahil sa pananakop ng Israel sa Gaza. Tila umuusok naman sa galit si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa kawalang aksyon daw ng pamahalaan ni Australian Prime Minister Anthony Albanese sa mga nangyayaring pag-uusig sa mga Israeli sa kanyang bansa. Ayon kay Netanyahu, handa daw silang lumaban sa mga ganitong pagkakataon. On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets. Anti-Semitism is a cancer. It spreads when leaders stay silent. It retreats when leaders act. I call upon you to replace weakness with action, appeasement with resolve. Instead, Prime Minister, you replaced weakness with weakness and appeasement with more appeasement. Your government did nothing to stop the spread of anti-Semitism in Australia. You did nothing to curb the cancer cells that were growing inside your country. You took no action. You let the disease spread. And the result is the horrific attacks on Jews we saw today. We saw an action of a brave man, turns out a Muslim brave man, and I salute him, that stopped one of these terrorists from killing innocent Jews. But it requires the action of your government, which you're not taking. And you have to, because history will not forgive hesitation and weakness. But we are worrying right now about our people, our safety, and we do not remain silent.
we fight those who try to annihilate us. That's why those who target Israelis, target our soldiers, try to kill them or try to hurt them and wound them, as happened in Gaza yesterday, we take action. They will spend the rest of their brief, anxious lives knowing that Israel will hunt them, find them, and ruthlessly dispose of them. Sinagot naman ito ng punong ministro ng Australia kung saan pinabulaanan niya na pinababayaan nila ang mga Hudyo sa kanilang bansa. My government will continue to stand with Jewish Australians and continue to stand to stamp out anti-Semitism in all of its forms. We have taken strong action. We'll continue to work with the community. This morning I've already had a discussion with the anti-Semitism envoy, the first one ever appointed in Australia, Gillian Siegel. Last night I spoke with Peter Wertheim and other leaders of the Jewish community. We'll continue to work with them because this is a time where all Australians need to wrap our arms around Jewish Australians. So we stand with them, we stand against anti-Semitism, we will do whatever is necessary to stamp it out. Anti-Semitism is a scourge. It's been around for a long period of time. We need to do whatever we can to stamp it out. Nagpaabot na rin ng pakikiramay si US President Donald Trump sa mga nasawi sa insidenteng ito. Pinuri din niya ang bayani na umago ng baril sa isa sa mga gunman. Sa ngayon ay nakikipag-ugnayan na ang FBI sa kanilang mga counterpart sa Australia para tumulong sa investigasyon kung may mas malaking terror group na nasa likod nito. Sa ngayon ay nananawagan na ang ilang mga media sa Israel na gawaran si Ahmed al-Ahmed ng pinakamataas na parangal bilang bayani ng mga Hudyo at mapasama sa mga tinaguriang righteous among all nations. Isang natatanging pagkilala sa lahat ng mga non-Jewish people na nakagawa ng malaking pabor sa lahi ng mga Hudyo. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan nito. Maraming salamat po mga ka-blessed.